Natutuwa si Narako na isipin na mangyayari na naman kay Inuyasha ang nangyari sa kanila noon ni Kikyo. Sinubukan naman pumasok nila Kirara sa barrier subalit tumalsik lang sila. Ngunit nakita nilang nakapasok si Kikyo sa barrier nang parang wala lang dito. Di pa rin iniwan ng bida si Kagome kaya inatake siya nito ng palaso. Samantala biglang nawasak ang clone ni Narako dahil dumating pala si Kikyo. Dahil dito ay naglaho ang aura ng Dark Priestess. Samantala nakailag pala ang ating bida. At dahil kay Kikyo ay nawala na rin ang kontrol kay Kagome. Subalit nais nitong dalhin siya ng bida sa banal na hiyas. Nag-alala sila Kaide at Shippo, subalit umalis pa rin ang dalawa. Nagmamadali ang ating bida samantala di pa rin makapasok sila Sango kaya naghanap sila ng ibang daanan. Nalaman ni Kikyo na ibinente ni Tsubaki ang kaluluwa sa demonyo para manatili ang kabataan. Dahil sa nakaraan ay sinubukan pala niyang kunin kay Kikyo ang banal na hiyas para manatili ang kabataan subalit tinalo siya ni Kikyo at nagkaroon ng peklat ang mukha. Subalit nalaman din ni Tsubaki na ang katawan ni Kikyo ay isa na lamang artipisyal. Saka naramdaman nila ang kakaibang aura. Tapos nakita ni Tsubaki na napupurified ang Sacred Jewel dahil kay Kagome, kasabay ng pag-atake nito ng Sacred Arrow kaya naglaho na ang barrier. Nalaman din ni Tsubaki na nakaligtas pala si Inuyasha. Tapos pinagbantaan siya ni Kikyo nang malaman na pinagtangkaan niya si Inuyasha. Saka sinabunutan at sinabing bahala siya sa gagawin kay Kagome pero wag gagalawin si Inuyasha saka ito naglaho. Nakarating na rin doon sila Kirara. Saka nagpakita ang Dark Priestess na sinabing nagtungo daw doon si Kikyo para magmakaawang wag niyang patayin si Inuyasha. Aatake na sana ang bida nang sinabi ni Tsubaki na mamamatay si Kagome dahil nasa ilalim pa rin ito ng kanyang sumpa. At pinatunayan nito kaya nasaktan si Kagome. Saka nagpalabas ito ng isang demon wolf na nagtungo kay Inuyasha. Tumalo ng bida at umatake ngunit walang kwenta. Saka nagbanta si Tsubaki na pag nilabas niya ang Tessaiga ay papatayin nito si Kagome. Pero pinag-utos ni Kagome na gamitin pa rin ng bida ang Tessaiga dahil nang makipagsabayan ay wala siyang palag sa mga kuko ng wolf. Nagpatuloy lang ang pag-ilag ng ating bida sa giant wolf. Subalit di nagtagal ay tinamaan siya nito. Kaya sinabi ni Tsubaki na sumuko na lang siya. Ngunit lumaban pa rin ang bida at gumamit ng Blades of Blood at nasaktan ang halimaw. Kaya pinahirapan pa ni Tsubaki si Kagome. Tapos pinagaling pa nito ang mata ng giant wolf. Naisip ni Miroko na kahit manalo pa si Inuyasha ay papatayin pa rin ni Tsubaki si Kagome kaya kailangan nilang matalo ang snake nito. Sumugod ang monk at umatake si Sango na pinigilan ng giant wolf saka hinagis ng binata ang mga seal pero sinunog lang nito tapos inatake pa siya ng wolf kaya naman iniligtas siya ng ating bida. Saka muling pinakita na hawak niya ang buhay ni Kagome. Biglang nagising si Kagome sa kanilang bahay kaya nagtataka siya sa nangyari. Nagtataka din siya kung bakit di maalala ng kanyang pamilya ang tungkol sa feudal era at kay Inuyasha. Kaya tinignan niya ang balon na nakasarado pala. Pagpasok ay iniisip pa rin niya kung anong nangyari dahil pati ang mga kaklase ay nakalimutan ng mga kwento niya tungkol kay Inuyasha. Hanggang sa klase ay di siya makapag-focus kaya napagsabihan pa siya ng guro. Sa uwian ay binigyan siya ng regalo ni Hojo at pag-uwi ay nakita niya sila Shippo at Kaide doon at sumakit ang kanyang leeg kaya nakatulog. Nang magising ay nandoon si Buyo pero di nakitang nag-transform na si Kirara. Lumipas ang mga araw na iniisip niya pa rin kung anong nangyari. Hanggang sa magtungo siya sa dojo ni Kikyo at nagsanay siya ng pana. Tapos pinagsabihan siya ni Kikyo na baka mapatay ulit nila si Inuyasha. Samantala nananaginip lang pala si Kagome habang nakikipaglaban pa rin ng bida. Hinabol niya sa panaginip si Kikyo at dahil sa mga sinabi ng priestess ay nagising na siya ngunit natatalo na si Inuyasha. Kaya umatake siya ng palaso subalit hindi ito tumama sa mga kalaban. Napahanga si Tsubaki dahil nakatakas siya sa panaginip pero minaliit nito ang kanyang pag-asinta kaya umatake muli si Kagome bilang babala. Pero nagalit lang si Tsubaki na pinatakan ng laway ng Shinigami ang Sacred Jewel upang masaktan siya sa sumpa. Saka umatake ang wolf kaya iniligtas ni Inuyasha ang dalaga. Kaya labis na nagalit ang bida at nagawang matalo ang halimaw sa isang malakas na atake tapos napugutan niya rin ang Shinigami na tinapos naman ng monk. Ngunit nasa ilalim pa rin ng sumpa ang dalaga. Saka nagpalabas si Tsubaki ng napakaraming demon na pinagtulungan ng magkakaibigan gamit ang mga kakayahan. Tapos nabuo muli ang ulo ng ahas na tutuluyan na si Kagome. Subalit dahil siya ang reincarnation ni Kikyo ay nagawa rin niyang mapabalik ang sumpa sa Dark Priestess na katulad ng ginawa noon sa kanya ni Kikyo. Dahilan para ma-purified ang banal na hiyas kaya natanggal ang hiyas kay Kagome dahil naglaho na ang sumpa. Kaya nilabas ng bida ang espada at umatake subalit nakaligtas ito gamit ang napakaraming mga demon. Tapos si Narako ay nais daw bigyan ng pangalawang pagkakataon si Tsubaki. Si Tsubaki naman ay ipinangakong papatayin sila Inuyasha at Kagome. Pagkatapos ay nakatulog ng mahimbing si Kagome kahit nasa likod ng bida. Di maintindihan ni Tsubaki kung ba't siya natatalo. Pinagbantaan siya nila Momji at Botan kaya nagpakilala siyang dati ring nagsanay sa shrine na iyon. Pinapasok siya ng dalawa na nagtaka sa kanyang kabataan kaya
kaya nagsinungaling siyang dahil ito sa pagsasanay. Saka nagpanggap na hinahabol siya ng isang demon kaya tutulungan daw siya ng dalawa. Habang kumakain ay naramdaman ni Kagome ang presensya ng banal na hiyas kaya itinuro niya ito sa mga kasama. Nais sumama ni Kaide ngunit sinabihan siyang pabigat kaya pinadapa ng dalaga si Inuyasha saka sila umalis at kay Inuyasha sumakay si Kagome pero naiwan si Shippo. Naalala ni Tsubaki ang kanyang master na namatay na sa katandaan. Kinuha ng dalawa ang mga kagamitan laban sa demon. Naalala din niya nung pinagbawalan ng master na buksan ang pintuan ng isang templo. Dumating si Kagura upang kunin ang banal na hiyas. Pero ayaw ibalik ni Tsubaki dahil tatapusin niya daw ang request ni Narako na tapusin sila Inuyasha. Samantala nakarating ang grupo sa lugar pero may barrier para sa demon. Sinubukan naman ng bida pero napakalakas ng barrier. Saka dumating sila Momji at Botan para kalabanin ng mga demon. Ayon sa kanilang kasuotan ay nalaman ng dalawa ang kanilang mga propesyon pero pinagkamalang demon si Kaide. At nagdalawang isip sila nang malaman na isang demon ang cute na si Shippo, kaso naisip nilang nag-disguise lang si Shippo kaya tatapusin daw nila ang natatakot na fox demon. Pinigilan ni Kagome si Inuyasha dahil isa lang itong di pagkakaintindihan. Nang aatake ang dalawa ay nasa likod na pala nila ang monk na pinaglalamas ang mga puwet nila kaya nasampal. Saka naghagi sila ng maraming papel na nagkaroon ng mga buhay pero napakadali lang patayin ng mga ito dahil mahina pa ang dalawang batang priestess. Pero ang plano pala ng mga ito ay kumuha ng buhok nila. Saka gumamit ng teknik at gumawa ng clone ni Inuyasha pero itinangging kamukha niya ito. Pati si Kagome ay nainis dahil ang pangit ng clone na ginawa nila. Kasalukuyang nagsasagawa ng ritual si Tsubaki. Sila Momji at Botan ay pinasugod ang mga ginawang clone kaya sumugod si Inuyasha pero mas malakas ito sa kanya tapos inatake pa ng clone ni Kagome. Sinubukan ni Kagome ang magic word pero si Inuyasha lang ang dumapa kaya natapakan at inatake ng Hiraikatsu ni Sango. Ngunit di naman ito nagaya ang Tessaiga, kaso napatid siya sa seal at inatake ng Kagome clone. Naisa nang lumaban nila Sango pero gagamit na ng wind scar ang bida subalit natigilan sa spell ng dalawa. Ngunit nakonsensya sila nang mahirapan din ng cute na Shippo. Muntik na sila Miroko at si Inuyasha ay pinipilit pa rin lumaban sa kabila ng spell sa kanyang katawan. Kaya umatake si Sango sa mga ito upang ma-deactivate ang spell. Dahil dito ay nagawang matalo ng bida ang kanyang clone. Saka tinapos ang mga ito gamit ang wind scar. Kunwaring nag-alala si Miroko pero nais lang manghipo ng puwet kaya napingot. Giit ni Miroko na siya na ang magpapaliwanag sa dalawa pero pinasamahan siya nila Kagome kay Shippo dahil alam nilang manyak ang monk. Susugod na sana ang bida ngunit meron pa ring barrier. Si Tsubaki naman ay binubuksan ng pinto para makatakas ang matagal nang nakakulong na demon na isa sa pinakamalakas. Saka pumasok siya upang makontrol ito ng banal na hiyas. Samantala nagawa ng makapasok ng bida sa gate. Naisip ni Kaide na ito ang kaparehong Tsubaki na halos kasing lakas noon ng kanyang ate. Naramdaman ni Kagome ang banal na hiyas pero nagbabala si Kaide na doon nakakulong ang mapaminsalang demon. Sa daanan pa lang ay napakarami ng demon ang mga pinagpapatay nila. Nagising na ang dalagang priestess kaya tinanong ng monk kung pwede niya itong anakan at nang magising ang isa ay tinanong niya rin ang kapareho. Nabahala ang mga ito kay Shippo kaya sinabi ng monk na ito ang nag-alaga sa kanila. Kaya niyakap na ng mga priestess ang dalawang cute na demon at nais tumakas ni Shippo sa kanila. Nagtanong rin ng dalawa kung masama ba si Inuyasha. Kaya sinabi ng monk na ito ang tumutulong sa kanila. Mga papel lang pala ang umatake sa kanila. Nagbukas ang pinto ng shrine at lumabas doon si Kagura. Saka lumabas ang isang malakas na demon. At nang umatake ang bida ay napaatras siya nito. Muling umatake ang bida ngunit pinigilan siya ni Kagura kaya tinamaan ng kalaban. Pinigilan din ni Kagura ang Hiraikatsu ni Sango saka inatake ang bida at muntik na siyang mahiwa ng kalabang demon ngunit umatake muli si Kagura kaya napatalsik na siya ng halimaw. Umatake na rin sila Kagome at Kaide sa babaeng demon tapos napatalsik ng bida ang espada ng halimaw kaya tinamaan niya na ito at tuluyang natalo na isa lang rin palang papel. Dahil dito ay tumakas na naman si Kagura, saka naramdaman ni Kagome ang sacred jewel kaya bumaba sila sa hagdan. Di makapaniwala sila Momji at Botan na isang dark priestess si Tsubaki. At alam ni Shippo na nag-e-enjoy ang monk na kasama ang dalawang dalaga. Tinanggal ni Tsubaki ang seal at binasag niya ang bato. Kaya nakalabas ang isang demon na matagal na ikinulong ng mga priestess ngunit hinigup lang ito ni Tsubaki tapos natuwa siya sa lakas ng kapangyarihan. Dumating na sila Inuyasha kaya pinatalsik niya ang bida gamit lang ang mata. Saka lalong natuwa ang dark priestess sa lakas ng kanyang bagong kapangyarihan. Dumating na rin sila Kirara nang magsimulang gumuho ang templo dahil kay Tsubaki na naging isang pangit na demonyo. Gumamit ito ng kidlat at ginamit na pang-atake sa kanila. Nakasugod pa rin ang bida ngunit napigilan nito ang Tessaiga. Kaya gumamit siya ng wind scar na sinalo lang nito pero walang pinsala. Inatake siya nito ng mga kidlat hanggang sa tamaan kaya nangialam si Miroko na inatake din ito ng kidlat. Tinamaan nito ni Kagura
Kagome ngunit minaliit lang siya ni Tsubaki dahil walang kwenta daw ang reincarnation ni Kikyo kaya napasugod ang bida na pinalo lang nito. At maging si Inuyasha ay nais nitong higupin pero ayaw pumayag ng bida kaya inatake ng kidlat ang magkakaibigan. Sumugod naman ang bida at sinalo ang atake ni Tsubaki saka ginamit niya ang backlash wave upang ma-reflect sa demon ang sariling atake hanggang sa matalo ito at nahulog si Tsubaki. Tapos kinuha sa kanyang mata ng insekto ni Narako ang Sacred Jewel kaya naging matanda na siya. At tuluyang nawala ang kapangyarihan kaya naging abo. Tapos napansin ni Inuyasha si Kikyo pero di ito nagpakita sa kanya. Naramdaman nila ang malakas na mayasma saka sumugod sa kanila ang malaking centipede na nagbuga ng malagkit na puti sa kanila. Tapos pinalo ito ng monk at aatake pa sana ang mga kasama. Subalit napansin nilang tuluyan na itong natalo sa isang atake lang kaya nabitin si Inuyasha. Natuwa ang mga tao sa ginawa ng monk na nais siyang imbitahan pero magsasanay pa daw si Miroku kaso nang marinig na may magagandang babae ay nagbago ang kanyang isip. Sa kasiyahan ay sinulit talaga ito ng monk pero type din siya ng lola. Natuwa si Kagome dahil masaya ang salo-salo ng pamilya. Pero hindi daw ma-imagine ni Inuyasha na magkasabay silang kakain ni Sesshomaru. Nahampas niya na naman si Mayoga na palaging nawawala pag may panganib pero ayaw nitong sabihin kung saan siya nanggaling. Pagsapit ng gabi ay inaasahan ng monk na aatake ang nanggugulong espiritu pero isang bata lang ito na inakalang doon ng CR. Sa susunod naman ay si Sango ang dumating kaya naisip niyang makakascore na siya pero inatake nito. Napansin niyang di alam ni Sango ang ginagawa saka nagising ang mga kasama at pinigilan ito ni Inuyasha. Ngunit nang manyok na naman kaya nasampal saka nagising ang dalaga. Inisip nila kung sino ang nagkontrol kay Sango saka dumating si Mayoga na pinaghinalaan nilang may nalalaman. Naisip ni Sango na baka kagagawa nito ng mabilis nilang napatay na centipede. Kaya hinukay nila ang katawan nito upang lagyan ng seal. Subalit si Miroku naman ang nakontrol kaya nagsimula ito sa pag-atake sa mga kaibigan. Ngunit nadapa ito at saka umalis ang nagkokontrol. Tinanong ito ni Kagome at ng Mang Manyak ay nalaman niyang nagbalik na ito. Saka lumabas muli ang isa pang centipede na umatake ng demon fluid. Pero sa isang atake ng bida ay bagsak naman ito kagad. Nilagyan na ito ni Miroku ng Sutre Charm pero si Inuyasha naman ang nakontrol saka hinabol nito si Mayoga tapos nagtungo sa harapan kaya tumalsik si Shippo patungo sa kanya. Tapos umakto itong isang babae at nang pinadapa ni Kagome ay nawala na ang sanib nito. Kalaunan ay nalaman nilang si Shoga pala na nais magpakasal kay Mayoga ang may kagagawan nito pero palagi daw nakakatakas si Mayoga. Dahil dito ay naisip ni Kagome na ikasal na sila ngayon pero ayaw talaga ni Mayoga. Inihanda nila ang kasal para sa dalawang insekto. Pero nalaman na nakatakas na naman pala si Mayoga kaya hinabol na naman siya ni Shoga. Naramdaman ni Sesshomaru na di mapakali ang mga puwersa ng kadiliman. Naisip ni Kagura na wala siyang pag-asa na makawala kay Narako dahil hawak nito ang puso niya. Nang makita niya ang mga demon spirit na nakatakas mula sa barrier ng kanyang boss kaya napaisip sa ibig sabihin nito. Nagmamadali si Koga na magtungo kay Narako upang patayin ito kaya nahihirapang makahabol ang mga kasama. Si Inuyasha ay nahihirapang gamitin ng pang-amoy dahil malapit na ang new moon. Pero nais pa rin hanapin ng bida si Narako kahit tutol ang mga kasama. Saka dumating ang ipo-ipo na sinagasaan ng bida dahil ito si Koga kaya nagalit ang bida ngunit pinadapa. Giit ni Koga na naamoy niya ngayon si Narako kaya naisip ni Miroku na naglaho ang barrier nito. Napansin din ng wolf na di amoy aso ngayon si Inuyasha saka niyakap nito si Kagome para tuksuhin ang wolf demon. Saka umalis ang wolf leader kasunod ng mga nahihirapang kasamahan. Tutol si Miroku na kumilos sila dahil mawawala ng powers mamayang gabi si Inuyasha. Si Kane naman ay pinakita si Koga. At dahil wala daw doon si Narako ay siya na ang bahala. Sa kapal ng fog ay di nila mahanap ang kastilyo ni Narako. Saka dumating ang napakaraming skeleton warrior na kinokontrol ni Kagura. Pinasugod ng wind demon ang mga skeleton kay Koga saka umatake siya ng fan of blades. Ngunit nakasugod pa rin ng wolf sa kanya pero nakatakas ito at kinulong siya sa ipo-ipo ng mga buto upang mahiwa siya ng mga ito. Naisip ng mga kasama na kailangan ni Koga ng tulong pero di sila malakas kaya nais humingi ng tulong. Nagpasya sila Miroku at Sango na puntahan ang nanghinang barrier ni Narako. Matigas pa rin ang ulo ni Inuyasha saka narinig nila ang boses ng mga bata ni Koga kaya nagtago ang bida. Humingi ang mga ito ng tulong kay Kagome saka nagpasya nang magtungo sila Sango pero lumabas ang bida at sinabing huwag ipagkakalat na isa siyang half-demon. Nakatakas si Koga sa teknik ni Kagura ngunit inatake siya ng mga skeleton at fan of blades kaya natanggal ang mga banal na hiyas niya. Kinuha ito ng wind demon at balak na siyang patayin ngunit dumating ang Hiraikotso kaya tumakas ito. Pero masama ang kalagayan ng wolf leader. Dahil nakita na nito ang human form ng bida ay nais niyang patayin si Koga pero inaasikaso pa ito ni Kagome. Dahil mahina ngayon ang barrier ni Narako ay nag-isip ng paraan si Kagura kung paano makakalaya dito. Nang makita ang falling star ay naisip niyang magpatulong kay Sesshomaru. Sa ilalim ng kanyang kastilyo ngayon nagtatago si Narako at nalaman niya ang plano ni Kagura. Si Kagura naman ay nagtungo kay Sesshomaru para makiusap na patayin si Narako kapalit ng banal na hiyas.